Minsan, hindi mo kailangang habulin ng isang babae para ma-realize niyang importante ka. Mas malakas ang epekto kapag ikaw mismo ang nawawala sa isip niyang hindi ka mawala. Kasi ang totoo, maraming lalaki ang marunong manligaw. Maraming marunong magpatawa. Maraming sweet sa umpisa. Pero kakaunti lang ang lalaking may presence na tumatatak kahit wala na sa harap niya. At doon nagsisimula ang totoong dahilan kung bakit namimiss ng babae ang isang lalaki. Hindi dahil lagi kang available. Hindi dahil lagi kang nagchat-chat. Hindi dahil mabait ka lang, kundi dahil may impact ka sa emosyon niya. Kapag ang isang babae paulit-ulit kang naiisip kahit busy siya, kahit may ibang kausap siya, kahit hindi kayo nag-uusap, ibig sabihin may naiwan kang emotional imprint. Asistong hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila kapag gusto mong mamiss ka ng babae, kailangan mong magpakipot, mang-ignore o maglaro ng mind games. Hindi. Ang totoong sikreto para mamiss ka ng babae ng sobra ay maging lalaking may sariling mundo, sariling direksyon, at sariling value kahit wala siya. Kasi ang mga babae, hindi lang na-attach sa attention. Mas na-attach sila sa feeling, sa pakiramdam na iba ka sa karamihan, sa pakiramdam na kapag nawala ka, may mawawala rin sa buhay nila. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka magiging lalaking hindi madaling kalimutan. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi ito tungkol sa pagiging toxic alpha male na puro yabang. Damay tungkol sa psychology ng attraction, emotional absence, at bakit mas lalo kang namimiss kapag hindi mo pinipilit. Pag-uusapan natin, bakit nawawalan ng excitement kapag masyado kang available, paano gumawa ng emotional connection na tumatagal, bakit mahalaga ang mystery at self-respect, at paano maging lalaking may presence kahit tahimik lang. At sa dulo ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit may mga lalaking hindi gwapo. Hindi mayaman, pero hindi makalimutan ng babae. Simulan natin. Huwag masyadong available. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawalan ng excitement ang babae ay kapag alam niyang lagi kang nandyan kahit anong mangyari. Ito ang pagkakamali ng maraming lalaki. Sa umpisa pa lang, good morning agad, update kada oras, reply within 2 seconds, lagi siyang priority, lagi kang available. Akala nila iyon ang tamang pagmamahal. Pero sa psychology ng attraction, ang sobrang availability minsan nagmumukhang desperation. At ang desperation, nakakabawas ng value. Pag alam ng babae na kahit isin ka niya, nandyan ka pa rin, kahit hindi siya mag-effort, hahabulin mo pa rin. Kahit mawala siya sandali, ikaw pa rin ang unang magchat-chat. Unti-unti nawawala ang challenge. At tandaan mo ito, hindi namimiss ang bagay na laging available. Katulad lang yan ng kanta. Kapag araw-araw mo pinapatugtog, minsan nagsasawa ka. Pero kapag matagal mong hindi narinig, biglang may nostalgia. Ganon din sa presence mo. Hindi ibig sabihin nito na mang-ignore ka o magpanggap na busy. Ang ibig sabihin nito, magkaroon ka ng sariling buhay, may sarili kang goals, may sarili kang routine, may sarili kang priorities. Hindi umiikot ang mundo mo sa babae. At ironically, doon ka mas nagiging attractive. Kasi ang lalaking may direksyon sa buhay, mas may emotional weight. Practical example, kunwari lagi kayong magkausap gabi-gabi. Tapos isang araw, hindi ka muna nag-initiate dahil busy ka sa trabaho, gym, business o personal goals mo. Hindi ka nagdrama. Hindi ka nagparinig. Hindi ka nang ignore intentionally. Busy ka lang talaga sa buhay mo. Mapapansin mo, minsan siya na mismo magtataka. Uy, okay ka lang? Busy? Hindi ka yata nagpaparamdam. Bakit? Kasi biglang may kulang. Biglang nawala yung attention na nakasanayan niya at doon nagsisimula ang missing. Hindi sa kakahabol, kundi sa pagkawala ng predictable pattern. Maraming lalaki ang natatakot gawin ito dahil feeling nila baka maagaw ng iba. Pero isipin mo ito, kung kailangan mong bantayan ng babae 24/7 para manatili siya, hindi attraction iyon. Dependency lang yon. Ang tunay na attraction, kahit mawala ka sandali, ikaw pa rin ang naiisip niya kasi may impact ka. At isa pa, kapag masyado kang available, minsan nawawala rin yung respect dahil ipinapakita mong kahit anong gawin niya, accessible ka pa rin. Ang lalaking may self-respect marunong magmahal, pero marunong din magbigay ng space. At ang space, minsan yun mismo ang dahilan bakit lumalalim ang feelings. Maging lalaki na may sariling mundo. Ito ang katotohanan
na bihirang sabihin sa mga lalaki. Mas namimiss ng babae ang lalaking exciting ang buhay kaysa lalaking umiikot lang sa kanya. Kasi kapag ikaw mismo walang direksyon, walang passion, walang ginagawa kundi maghintay ng reply, unti-unti nawawala ang mystery mo. At kapag nawala ng mystery, bumababa ang attraction. Ang babae naturally curious yan. Gusto nilang maramdaman na may depth ka. May mundo kang hindi madaling ma-access. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil fulfilled ka kahit wala sila. At doon pumapasok ang masculine energy na tahimik, pero malakas ang impact. Yung tipong kahit hindi ka nagyayabang, alam niyang may purpose ka. Minsan ito ang problema ng ibang lalaki kapag nagkagusto. Biglang nawawala hobbies nila, nawawala focus nila. Lahat ng oras binibigay sa babae. At ang ending, sila mismo nawawala bilang individual. Kaya kapag umalis yung babae, pakiramdam nila ubos sila. Pero ang lalaking namimiss ng sobra, kahit mahal niya yung babae, hindi niya kinakalimutan sarili niya. Nag-grow pa rin siya. Nag-i-improve pa rin. May discipline pa rin. At sobrang attractive nun, hindi lang sa babae, pati sa buhay. Practical example, may dalawang lalaki. Yung una, lagi online, lagi naghihintay ng chat, lahat ng plano nakadepende sa babae. Yung pangalawa, may goals, may ginagawa, consistent sa sarili niyang growth. Hindi needy. Sino sa tingin mo ang mas naiisip ng babae kapag tahimik? Siyempre yung pangalawa. Bakit? Kasi may emotional tension. Hindi siya madaling basahin. May sariling momentum ang buhay niya. At tandaan mo ito, ang babae mas natatakot mawalan ng lalaking may value kaysa lalaking laging naghahabol. Kaya kung gusto mong mamiss ka niya, build your life. Mag-gym ka, mag-ipon ka, ayusin mo communication mo. Magkaroon ka ng confidence na hindi dependent sa validation. Kasi kapag nakita ng babae na mas gumaganda buhay mo, mas lalo kang nagiging unforgettable. At minsan, kapag nakita niyang kaya mong maging masaya kahit wala siya, doon siya mas na-attach dahil bihira iyon ngayon. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang obsessed sa attention ng babae, pero kakaunti ang lalaking obsessed sa pag-build ng sarili nila. At iyon ang klase ng lalaking mahirap kalimutan. Gumawa ng emotional connection, hindi lang attention. Maraming lalaki ang marunong kumuha ng attention, pero kakaunti lang ang marunong gumawa ng emotional impact. Magkaiba iyon, ang attention. Madaling makuha, pwede kang maging pogi. Funny, sweet, madaldal, good morning every day, compliments non-stop. Pero ang emotional connection, mas malalim iyon. Yun yung pakiramdam na kahit wala ka, naalala ka pa rin niya. Kasi may naramdaman siya sa'yo na hindi common. Ito ang sikreto. Ang babae hindi lang na-attach sa itsura o effort. Mas na-attach sila sa emotions na nararamdaman nila kapag kasama ka. Kapag komportable sila sa'yo, kapag safe sila maging totoo, kapag nararamdaman nilang naiintindihan mo sila, doon lumalalim ang attachment. Ang ituting problema ng maraming lalaki. Sobrang focused sila sa pagpapa-impress nakakalimutan nilang makinig. Gusto nila sila lagi bida, sila lagi nagsasalita. Sila lagi nagpapakita ng value, pero minsan, mas tumatatak yung lalaking marunong makinig ng totoo. Yung hindi lang naghihintay ng turn magsalita, kundi genuinely interesado. Practical example, kapag nagkwento siya tungkol sa stress niya, huwag puro advice agad. Minsan, ang gusto lang ng babae. May nakikinig, kapag may sinabi siyang maliit na detalye tungkol sa sarili niya, tandaan mo. Halimbawa, favorite niyang coffee, pangarap niya, fear niya, mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kapag naalala mo yon after ilang weeks, sobrang lakas ng emotional effect nun. Bakit? Kasi bihira ang lalaking attentive. At ang attention to detail, nagpaparamdam na importante siya sa'yo. Hindi yung generic kausap lang. At tandaan mo ito, people forget words, but they rarely forget how you made them feel. Kaya kung gusto mong mamiss ka niya, huwag ka lang maging entertaining. Maging emotionally memorable ka. Minsan hindi mo kailangan maging pinakapogi sa room. Minsan sapat na yung ikaw yung lalaking. Kapag kausap niya, gumagaan pakiramdam niya. Yung hindi siya ginajudge, hindi pilit, hindi fake alpha, tahimik pero may depth. At alam mo anong nangyayari kapag naging emotionally safe ang babae sa'yo. Ikaw mismo nagiging pahinga niya. At kapag naging pahinga ka ng isang tao, sobrang hirap mong kalimutan kahit hindi kayo magkausap araw-araw. Kahit may distance, kahit busy siya,
May part ng utak niya na hinahanap yung feeling na nararamdaman niya kapag nandyan ka. At yun ang totoong dahilan bakit may mga lalaking hindi makamove on ng babae. Hindi dahil gwapo sila, kundi dahil bihira yung emotional experience na naibigay nila. Ang mystery ay mas malakas kaysa sobrang explanation. Isa pa sa dahilan kung bakit nawawalan ng excitement ang babae. Kapag masyado ka ng predictable, lahat alam niya, lahat kinukwento mo, lahat ina-explain mo, parang wala ng layer, wala ng curiosity. At tandaan mo ito, curiosity creates emotional tension. At emotional tension, iyon ang isa sa pinakamalakas na dahilan bakit may namimiss tayo. Hindi ibig sabihin nito na maging manipulative ka o sad boy. Hindi ibig sabihin na maglaro ka ng mixed signals. Ang ibig sabihin lang, huwag mong i-over-explain ang sarili mo palagi. May mga lalaki kasi na konting delay lang ng reply ng babae. Panic agad. May problema ba? Galit ka ba? May nagawa ba ako? Okay ka lang? Tapos magsisend pa ng mahahabang paragraph. At minsan, lalo lang nawawala attraction. Bakit? Kasi ipinapakita mong emotionally reactive ka agad. Samantalang ang lalaking calm, kahit may uncertainty, stable pa rin energy niya at sobrang attractive nun. At kung iisipin mo lahat ng napag-usapan natin, hindi pala tungkol sa paghabol para mamiss ka ng babae. Hindi rin tungkol sa laro o pa-mysterious lang para magulo siya. Ang pinaka-point dito ay simple lang. Magkaroon ka ng buhay na hindi umiikot sa validation ng kahit sino. Kasi kapag buo ka bilang tao, hindi ka needy, hindi ka reactive, hindi ka dependent sa attention. At doon ka nagiging naturally memorable, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may laman ang presence mo. May sariling direksyon, may self-respect, may emotional control, may calm confidence. At kapag ganun ka, hindi mo na kailangang sabihin na, miss mo ako. Kasi kusa nang nangyayari. Ngayon tanungin mo sarili mo ng honest. Ikaw ba yung klase ng lalaki na madaling kalimutan o yung lalaki na kahit sandali mawala, may impact pa rin kasi malaking difference nun. Kung gusto mong mas maging ganun yung presence mo, simulan mo sa maliit na bagay. Huwag ka muna maghabol ng attention. Ayusin mo muna sarili mong focus. Build mo routine mo. I-improve mo discipline mo. Linisin mo yung emotional dependency mo. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mo isang bagay. Mas gumagaan ka kausap. Mas nagiging natural ang confidence mo. Mas nagiging interesting ka kahit wala kang ginagawa na extra. At bago tayo matapos, kung nagustuhan mo itong breakdown, gusto mong mas maraming ganitong straight to the point na usapan tungkol sa mindset, attraction at self-mastery, subscribe ka sa channel. Dito, hindi tayo puro theory lang. Real talk lang. Walang sugarcoat. At kung may topic ka na gusto mong i-deep dive natin next, comment mo lang. Gagawa natin ng mas malalim na breakdown. Kasi sa dulo, hindi lang tungkol sa kung paano ka mamimiss. Tungkol ito sa kung paano ka magiging lalaking hindi madaling palitan